Magandang araw po. Pagnilayan po ninyo ang mga tanong at sagot mula sa Youth Catechism of the Catholic Church. Ang mga tanong na ito ay pagninilayan natin ngayon ang malawak na paliwanag ng Catechism of the Catholic Church. Nakasulat sa green box ang pinaghuhugutan ng mga sagot. Bukang liwayway, PL Catecismo. Tayo po ngayon ay nasa session 49 ng Catechism of the Catholic Church. Happy anniversary to BL Catecismo. Nagsimula po tayo ng session 1 noong November 7, 2020 sa Facebook. Sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Shalom. Ito po ang inyong gabay sa pananampalataya, si Brother Eddie Cueto. Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God. Pagnilayan po natin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang tungkulin ng simbahan? Bakit higit pa sa isang institusyon ang simbahan? Ano ang katangi-tangi sa bayan ng Diyos? Ayon po sa UCAT, tungkulin ng simbahan na ihasik at palaguin ang kaharian ng Diyos sa lahat ng bansa na nasimulan na kay Jesus. Dagdag pa, ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng kapayapaan at katarungan. Ang simbahan ay naglilingkod sa kahariang ito ng Diyos. Ipinagpatuloy niya ang banal na tanda ni Jesus, ang mga sakramento. Ang simbahan ay makapangyarihang langit sa lupa. Ayon po sa Catechism of the Catholic Church, tayo po nasa unang bahagi pa rin, section 2 at ikalawang kabanata. Ngayon tayo nasa artikulo 9 at paraupo 1 at sa number 1, number 2, nandiyan po ang ating kasagutan. Sa number 2 ng paraupo 1, ang pinagmulan ng kinasasaligan at misyon ng Iglesia. At number 3, ang misteryo ng Iglesia. Number 4, ang pagbubuot sa paragraph 780. Sinimulan ng Panginoong Jesus ang kanyang Iglesia sa pamamahayag ng mabuting balita. Sinimulan ni Kristo ang kaharian ng langit sa lupa. Ang Iglesia ay ang kaharian ni Kristo na umiiral na sa misteryo. Ang pagtanggap sa salita ni Jesus ay pagtanggap sa kaharian. Pinagkalooban ng Panginoong Jesus ang kanyang pamayanan ng isang balangkas na manatili hanggang sa ganap na katuparan ng kaharian. Sa pamamagitan ng lahat ng gawain ito, inihahanda at itinatatag ni Kristo ang kanyang Iglesia. Ang Iglesia ay sumilang sa buong kaloob ni Kristo sa ating ikaliligtas sa paunang pagtagtag ng Eucharistia at ginanap sa krus. Sa tagiliran ni Kristo, sumilang ang kahangahangang sakramento ng buong Iglesia. Kung paanong si Eva ay hinugog mula sa tagiliran ni Adan na tutulog, gayon naman, ang Iglesia ay sumilang sa pusong pinaglagusan ni Kristong namatay sa krus. Isinugo ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes upang pakabanaling lagi ang Iglesia. Ang Iglesia ay pagtitipon ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Siya'y naging tagahatid ng misyon ni Kristo para sa lahat ng bansa upang gawin siyang alagad niya. Ang Iglesia ay tumatanggap ng misyong ituro at itatag sa lahat ng bayan ang kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ang Iglesia ay makakarating sa kaluwalhatian sa langit kapag nagbalik na maluwalhati si Kristo. Lahat
lahat ng mga banal ay muling magtitipon-tipon sa piling ng Ama sa paraan ng Iglesyang Pandaigdig. Si Kristo ang misteryo ng kaligtasan, ang pagliligtas ng kanyang pagkataong banal at nagpapabanal ay sakramento ng Iglesia. 7 sakramento, ginagamit ng Espiritu Santo sa pagbibigay ng grasya ni Kristo, na siyang ulo ng Iglesia na katawan naman niya. Ang Iglesia ay tinatawag ding sakramento. Ang maging sakramento ng mahigit na pagkakaisa ng mga tao sa Diyos ay ang unang layunin ng Iglesia. Ang Iglesia ay sakramento rin ng sangkatauhan. Iglesia ay tanda at kasangkapan ng buong pagkakaisang ito na darating. Siya ang kinuha ni Kristo bilang kasangkapan ng katubusang pandaigdig, sakramentong pandaigdig ng kaligtasan. Siya ang pag-ibig ng Diyos na naghahangad na ang buong sangkatauhan ay maging iisang bayan ng Diyos, nakasanib sa iisang katawan ni Kristo. Ang Iglesia ay sakramento ng kaligtasan, ang tanda, pagkakaisa sa Diyos at ng mga tao. Ngayon po ay ating talakayin ang question number 2, bakit higit pa sa isang institusyon ang simbahan? Dahil siya ay isang misteryo na magkapanabay bilang tao at bilang banal. Kung titingnan mula sa labas, ang simbahan ay isa lamang makasaysayang institusyon. Ngunit, nagkakamali at nagkakasala rin. Isang simbahan ng mga makasalanan. Ngunit ito ay isang mababaw na pagtingin. Si Kristo ay nakipamuhay sa ating mga makasalan. At kailanman ay hindi niya iniwan ang kanyang simbahan. Kahit pa araw-araw nating siya pinagtataksilan. Ang simbahan mismo ay banal na hindi mabubuwag. Ayon po sa Catechism of the Catholic Church, ay po nasa unang bahagi pa rin, section 2, at walang kabanata, at ngayon ay nasa artikulo 9, parapo 1, number 1 ng parapo 1, number 2, number 3. Sa number 3 po ng parapo 1, ang misteryo ng Iglesia, nandiyan po ang pinakapaliwanag ng sa tanong natin na Yucat 1, 2, 4. At ang pagbubuot ng talatang yan ay nasa 7, 7, 9. Santa Iglesia, samahan ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig bilang isang organismong visible. Walang tigil ang pag-aalaga upang magbigay ng katotohanan at grasya. Ang Iglesia ay kapwa material at espiritual. Ang Iglesia ay katawang mistiko ni Kristo. Ang Iglesia ay pamayanang espiritual. Iglesia sa lupa at iglesyang puno ng grasya ng langit. Nararapat sa Iglesia na maging humana o human, makatao, at divina, divine. Isang kubol na makalupa at isang palasyong makalangit, isang hamak na dampa at isang bulwagang hari, isang katawang mortal at isang maringal na templo, hinamak, esposa ni Kristo. Ginaganap ni Kristo at inihahayag ang misteryo ng Iglesia bilang katuparan ng balak ng Diyos. Ang pagsasama ng Iglesia at ni Kristo ay tinatawag na pagsasamang nupsyal. Nupsyal yung kasal, nupsyal. Ni San Pedro, yun ang tawag niya, na isang dakilang misteryo. Dakilang misteryo na dito ang esposa, yan po ay simbahan, ay tumutugon sa pagmamahal ng esposo. Yan po ay si Kristo. Ang Iglesia ay katawang mistiko ni Kristo. Ang Iglesia ay sakramento ng kaligtasan.
Nasa pangatlong katanungan na po tayo. Ano ang katangi-tangi sa bayan ng Diyos? Ang Diyos Ama ay ang tagapagtatag ng bayan ng Diyos. Si Jesucristo ang pinuno. Ang Espiritu Santo ang pinagmulan ng lakas nito. Ang daan patungo sa bayan ng Diyos ay ang pagbibinyag. May isang bayan na bukod tangi at naiba. Ito ay hindi nasasakop ni numan, kundi ng Diyos lamang. Tayo po ngayon ay nasa Catechism of Catholic Church, unang bahagi, section 2, katlong kabanata, at artikulo 9. Sa parapo 2, at nasa number 1 ng parapo 2, ang ating pong kasagutan sa tanong na ito. Ang Iglesia, ang bayan ng Diyos. Ninais niyang pakabanalin at iligtas ang mga tao, hindi isahan at magkahiwalay, nang walang kaugnayan sa isa't isa, kundi gawin silang mga bayan upang makilala siya ng totohanan at paglingkuran sa paraan ng isang banal na pamumuhay. Hinirang ang isang Israel bilang bayan niya. Ipinahayag ang kanyang persona at plano, pinagiging banal niya bilang paghahanda ng kanyang kasunduang bago, New Covenant. Tinatawag ang mga tao upang magkaisa, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ang bayan ng Diyos ay may katangian. Ang bayan ng Diyos, isang lahing hirang, isang pagkaparing real, tunay, isang bansang banal. Kaanib ng katawang pagsilang sa itaas, sa tubig at sa Espiritu, kay Kristo at ng binyag. Ang bayang ito ay may Pangulo o head, si Jesus. Espiritu Santo ang dumadaloy mula sa ulo patungo sa katawan na siyang bayang mesianiko. Ang katangian ay ang karangalan at kalayaan ng mga anak ng Diyos. Ang kanyang batas ay kautusang bago, magmahal tulad ni Kristo. Ito ang bagong kautusan ng Espiritu Santo. Ang kanyang misyon ay maging asin ng lupa at liwanag ng daigdig. Ang kanyang layunin ay ang kaharian ng Diyos na dapat palaguin at gawing ganap. Si Jesucristo, ginawa siyang pari, propeta at hari. Pari, propeta at hari. Ang buong bayan ng Diyos ay kalahok sa tatlong tungkuling yan. Ang mga binyagan sa bisa ng muling pagsilang at pagpapahid ng Espiritu Santo ay natatalaga bilang tahanang espiritual at banal na pagpapahid. Ang bayang banal ng Diyos ay nagtataglay din ng pagka-propeta ng Kristo, mga laiko at mga pari, nagiging matibay sa pagkaunawa at nagiging saksi ni Kristo. Ang bayan ng Diyos ay nabahaginan ng pagkahari ni Kristo. Ginanap ni Kristo ang kanyang pagkahari sa bisa ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang maglingkod ay paghahari sa mga dukha at nagdurusa. Ang bayan ng Diyos ay gumaganap na karangalang makahari na maglingkod na kasama ni Kristo. Ang tanda ng krus ay siyang gumagawa ng mga hari. Ang pagpapahid ng Espiritu Santo nagkokonsagra sa kanila bilang mga pari. Ang lahat ng Kristiyano at may puso at hustong bait ay kaanib ng lahing ito. Makapari ang mamumuno sa kanyang katawan bilang pagtalima sa Diyos. Isang budhing malinis, ihandog ang alay na walang kasalanan. Ang ating pong katanungan sa susunod na session, Session 50. Ano ang ibig sabihin na ang simbahan ay katawan ni Kristo? Ano ang ibig sabihin na ang simbahan ay kabiyak ni Kristo? Ano ang ibig pakahulugan na ang simbahan ay ang templo ng Espiritu Santo? Tayo po ay pinagkalooban ng paintulot ng Claretian Communication Foundation para magamit ang kanilang aklat na UCAT in Filipino.
Pwede po kayong umorder sa Lazada o Shopee. Sa muling pagkikita sa ating talakayan ukol sa ating pananampalataya. Magkita po tayo sa susunod na session 50. Ito ang inyong gabay, Brother Eddie Cueto. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God.